Alam nyo ba mga idol, na may isang number 1 pick ang naging bust dahil kay Michael Jordan? Mas naaalala na lang tuloy siya ng mga NBA fans sa kanyang pagiging bust kaysa sa pagiging basketball player. Ano nga ba ang ginawa sa kanya ni MJ at bakit nasira ang kanyang basketball career? Pero bago ang lahat, huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe for more content like this. Okay game! Ang tinutukoy ko nga dito mga idol ay itong biggest bust of all time na si Kwame Brown. Si Kwame Brown nga ay lumaki sa Georgia, isang lugar kung saan hindi madali ang buhay dahil lumaki ito sa isang mahirap na pamilya at ayon mismo sa kanya, noong bata pa lang siya ay nakakaranas ito ng pang-aabuso kaya naman nagkaroon siya ng trauma. Basketball nga ang naging takbuhan nito kapag may problema, hindi nga ito lumaki ng may trainer at wala din itong exposure tulad ng mga prospect ngayon. Ang tanging meron lamang ito ay size, lakas ng katawan at potential. Noong high school nga nito, si Kwame Brown ay may height na 6'11". Malakas nga ito, athletic, pero hindi nga siya yung tipo na player na dominante sa scoring dahil hindi pa nga pulido ang kanyang game bilang isang big man. Mabagal pa ang kanyang footwork, limitado pa din ang kanyang post-up moves at hilaw pa ang kanyang basketball IQ. Pero dahil nga sa kanyang athleticism at size, nakikita siya ng mga scouts bilang isang player na madedevelop pa nila pagdating sa NBA. Noong 2001 NBA draft nga, ang Washington Wizards ang may hawak ng number 1 pick at si Michael Jordan nga ang namamahala dito. Pinili nga ni MJ si Kwame Brown bilang kanilang first overall pick. Pinili pa nga din ito ni Michael Jordan kahit alam niyang hilaw pa ang laruan nito. Paano nga ba natin nasabi na hilaw pa ang laruan ni Kwame Brown? Simple lang mga idol. Hindi nga ito nagkaroon ng experience sa college basketball dahil mula high school ay dumiretso na ito sa NBA. Wala nga din itong sistema sa training, walang maturity development at hindi pa handa na magkamali sa harap ng kamera at sa harap ng maraming tao dahil bawat mali nga sa NBA ay nagiging headline kaagad. Mentally nga ay hindi pa talaga ito handa dahil palagi nga itong tahimik at makikita mong mababa ang kumpiyansa sa sarili. Hindi rin siya vocal na leader at hindi rin alpha ang kanyang mentality. Sa NBA nga, lalo na sa locker room ni Michael Jordan, kailangan malakas at matigas ang loob mo dahil si MJ ay demanding, marahas at walang pasensya sa pagkakamali. Ayon nga sa mga kwento, sinisigaw-sigawan daw ni MJ itong si Kwame Brown sa practice. Pinapahiya din kapag nagkakamali at palaging tinatawag na malambot. Para nga sa iba ay motivation yon, ngunit para sa isang 18 years old na galing sa trauma, mas lalo nga itong nanliliit sa kanyang sarili. Kaya naman imbis nga na lumakas ang loob nito dahil sa mga sinasabi sa kanya ni Michael Jordan sa practice, mas binanghinaan nga ito ng loob. Dahil sa NBA nga, kapag mahina ang loob mo, matik talo ka. Marami nga ang naging problema ni Kwame Brown sa loob ng court. Isa na nga dito yung pagiging mahina ng kanyang kamay dahil madalas nabibitawan ito ang bola. Takot din itong postehan ng kanyang kalaban. Mabagal din ang kanyang decision making at takot din itong magkamali. Isa na nga din ang pressure ng media kaya siya natatakot magkamali dahil number 1 pick nga siya. Automatic ngang mataas ang expectation sa kanya. Inaasahan nga ng karamihan na siya na ang susunod na dominant center ng NBA. Pero sa halip nga na purihin ito, si Brown nga ay madalas pinagtatawanan sa media. Ginagawa ding memes at palaging sinisisi kapag natatalo ang kanyang team. At bawat pagkakamali nga nito ay pinapalaki ng media. Sa ngayon nga, si Kwame Brown ay isang hater na lang ni LeBron James dahil siguro ay naiinggit ito sa narating ni LBJ. Parehas nga kasi silang number 1 pick. Pero ang pinagkaiba nila, si LeBron, simula rookie season hanggang ngayon ay dinodomina pa din ng NBA. Samantalang siya naman ay walang napatunayan dito sa NBA. Pero para sa inyo mga idol, si Michael Jordan ba talaga ang sumira ng basketball career ni Kwame Brown?